Isang espresso, pakisuyo, at isang tsaa para sa driver ko. Sabi niya. Ang matalim na boses niyang puno ng otoridad ay tumagos sa ingay, sa paligid. Sandali. Nanatili si Adriana na nakatigil. Ang mga matay, nakatutok sa card, na para bang ilalantad nito ang mga lihim ng yaman ng lalaki. Nang mapansin niyang matagal na pala siyang nakatingin, agad siyang kumilos. Agad po, sir. Sabi niya, ang boses ay medyo masyadong magaan at masigla. Heto na po, sir. Isang espresso at isang tsaa. Sabi niya. Inilagay ang mga inumin ng maingat. Meron pa po bang ibang maitutulong ako? Pinagmasdan siya ng lalaki ng sandali. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mahirap basahin. Tapos, sa ikinagulat ni Adriana, itinutulak niya ang business card sa counter patungo sa kanya. Parang, sabi ka. Sabi niya, may bahagyang ngisi sa labi. Kung naghanap ka ng mas magandang oportunidad, tawagan mong opisina ko. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nakaupo si Adriana Faye sa lumang sofa sa maliit na sala ng kanilang bahay. Ang tunog ng telebisyon ang bumabalot sa hangin habang ang boses ng kanyang ina, na puno ng inis, ay tumagos sa paligid. Adriana, 23 taon ka na. Hindi pwedeng maghapon ka na lang na walang ginagawa. Kailangan mo ng trabaho. Sigaw ng kanyang ina. Nakapatong ang mga kamay sa mga balakang. Ang mukha'y puno ng inis. Pumikit si Adriana at pinaikot ang mga mata. Ang mga kuko niyang maayos na manicured ay kumatok sa armrest. Naghahanap naman ako ng tamang oportunidad, ma. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Alam mo yun. Bumuntong hininga ang kanyang ama mula sa sulok. Ibinaba ang kanyang dyaryo. Tamang oportunidad? Adriana, tinanggihan mo na lahat ng job suggestions na binigay namin sa'yo. Panahon na para tigilan mo ng pagiging mapili. Hindi tayo bumabata. At hindi namin kaya na suportahan ka magpakailanman. Bilog ang mga mata ni Adriana. At agad siyang naupo ng tuwid. Ang mga mata niyang itim ay kumikislap. Hindi ko hiningi na ipinanganak ako, hindi ba? Kung sawa na kayong tulungan ako, sabihin niyo lang. Tahimik ang buong kwarto. Pero hindi pwedeng palampasin ng kanyang ina ang sinabi. Tama ng mga dahilan mo. Bukas, maghanap ka na ng trabaho. O kaya't kalimutan mo ng allowance mo. Wala nang magawa si Adriana, kundi sumang-ayon ng ayaw man niyang gawin. Kinabukasan, nagsuot siya ng kanyang pinaka mapagkumbaba ngunit stylish na outfit. Isang paalala na siya'y nararapat ng mas maganda. At naglakad papuntang lungsod upang maghanap ng trabaho. Sa kabutihang palad o tadhana, nakatagpo si Adriana ng hiring sign sa labas ng isang maliit na cafe. Amoy na amoy ang sariwang kape sa hangin at tila hinahamon ng kanyang mga pandama. Pinagparisan niya ito. Hindi gaanong impressed ang hitsura ng tindahan, pero ang kanyang empty wallet ang naging mas malupit na kritiko. Wala nang ibang pagpipilian. Bulong niya sa sarili, pumasok sa loob. Ang manager, isang mabait ngunit pagod na lalaking nagngangalang Paul, ay hindi na tumingin pa ng mabuti sa kanyang resume bago siya tinanggap agad. Kulang ang matauhan sa cafe at kailangan niya maghanap ng tulong. Simula bukas, sabi ni Paul nang mas mabilis. Inabot ang isang apron. 8 a.m. ang shift mo, ha? Nagpakita ng peking ngiti si Adriana. Oo naman, maasahan mo ako. Kinabukasan, pilit nang gumising si Adriana at naglakad papunta sa trabaho. Dumating na 15 minuto ang pagka-late. Hindi siya nag-abala mag-sorry. Iniisip niyang sapat na ang kanyang kagandahan at charm. Ang malasakit niyang pag-uugali ay napapansin din ng kanyang trabaho. Nagdidilig ng kape.
nakakalimot ng mga order at gumigiw-giw sa mga reklamo ng mga customer. Sa loob-loob ni Adriana, galit na galit siya. Mas magaling ako sa ganito. Hindi ako nababagay dito. Kailangan ko ng pera, hindi ganitong uri ng buhay. Pero may mga benepisyo rin ng trabaho. Sa pagitan ng mga shift, napapansin ni Adriana ang mga paminsang mayaman na customer na pumapasok. Ipinagmamalaki ang kanilang mga designer na damit at marangyang pamumuhay. Nag-iisip siya kung paano maging isa sa kanila. Isang tao na ang pinakamalaking problema ay kung anong luxury bag ang bibilhin nila sunod. Isang hindi inaasahang araw, ang kayang monotonous na routine ay nagbago. Isang makintab na itim na kotse ang huminto sa harap ng cafe. Kumikislap sa araw ang makinis nitong katawan. Lumingon si Adriana nang makitang pinto ng kotse na bumukas at isang matikas na lalaki sa kanyang mga late 60 na edad na may suot na eleganting suit na lumabas. Ang kanyang pilak na buhok at ang kanyang commanding presence ay agad na natawag pansin habang papalapit siya sa cafe. Mabilis na nag-ayos si Adriana. Tumuwid ang postora. Ang mga pandamay naging alerto. Hindi niya alam kung sino ang lalaking iyon, pero ang tungkol sa kanya ay nagbabadya ng yaman. Pumasok siya sa cafe. Ang mga matay agad na naghanap sa buong paligid bago tumigil sa kanya. Napatigil si Adriana. Hindi maintindihan kung bakit siya nakakaramdam ng kaba sa tingin ng lalaki. Nang lumapit siya sa counter, mabilis ang pagtakbo ng kanyang isipan. Sino kaya siya? At bakit parang may malaking pagbabago sa buhay ko? Bago pa makapagsalita si Adriana upang batiin siya, naglabas ang lalaki ng isang maliit at kumikislap na bagay mula sa kanyang bulsa. Tumaas ang tibok ng puso ni Adriana at naghanda sa kung anong susunod. Pumapalo ang puso ni Adriana nang hilain ng lalaking isang makintab na silver na card holder mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito ng mabilis at maayos at inalis ang isang business card. Nilagay ito ng maayos sa counter. Isang espresso, pakisuyo, at isang tsaa para sa driver ko, sabi niya. Ang malalim na boses niyang puno ng otoridad ay tumagos sa ingay sa paligid. Sandali. Nanatili si Adriana na nakatigil, ang mga matay nakatutok sa card na para bang ilalantad nito ang mga lihim na yaman ng lalaki. Nang mapansin niyang matagal na pala siyang nakatingin, agad siyang kumilos. Agad po sir, sabi niya. Ang boses ay medyo masyadong magaan at masigla. Kumilos siya ng may hindi pagkaraniwang kasanayan. Inihanda ang order na parang buhay niya ay nakataya rito. Nang makumpleto niya na ang lahat, bumalik siya sa counter. Ang ngiti, ganap na kinabisado. Heto na po sir, isang espresso at isang tsaa, sabi niya. Inilagay ang mga inumin ng maingat. Meron pa po bang ibang maitutulong ako? Pinagmasdan siya ng lalaki ng sandali. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mahirap basahin. Tapos, sa ikinagulat ni Adriana, itinutulak niya ang business card sa counter patungo sa kanya. Parang sabi ka, sabi niya, may bahagyang ngisi sa labi. Kung naghahanap ka ng mas magandang oportunidad, tawagan mo ang opisina ko. Napapikit si Adriana. Pansamantalang natigilan. Isang biro ba ito? Pero nang mas titigan ng card, nakita niyang may nakaukit na pangalan at logo. Julian Carmichael, CEO, Carmichael Enterprises. Sa ilalim nito, kumikinang ang isang numero ng telepono sa gitna ng letra. Salamat po, Mr. Carmichael. Tura ni Adriana. Hinawakan ang card na parang isang gintong tiket. Tumango si Julian. At ang isang maliit na ngiti ay kumalabit sa mga labi niya bago tumalikod at umalis. Pinanood ni Adriana habang pumasok siya sa kanyang mamahaling sasakyan at nagmaneho palayo. Iniwan siya roon at ang utak niya ay mabilis na nag-iisip. Nang gabing iyon, hindi mapigilan ni Adriana
ang pagtitig sa card. Ang mga boses ng kanyang mga magulang ay unti-unting nawawala habang ini-imagine niya ang buhay na maaari niyang makuha kung magtatagumpay siya. Ang suit, ang kotse, ang yaman, lahat kay Julian Carmichael ay tila simbolo ng tagumpay at nagdesisyon siya na gawing kanya ang tagumpay na iyon. Kinabukasan, nagdesisyon na siya. Ang tawag sa numero sa card ay sinalubong ng isang magalang ngunit formal na boses mula sa kabilang linya. Carmichael Enterprises. Paano kita matutulungan? Ipinakilala ni Adriana ang sarili. Ang boses ay matatag kahit na ang puso'y nanginginig sa kaba. Nakilala ko po si Mr. Carmichael kahapon sa cafe. Inirekomenda po niya na makipag-ugnayan ako tungkol sa isang oportunidad. Pumigil ang boses sa kabilang linya sandali bago sumagot. Oo, binanggit po kayo ni Mr. Carmichael. Pwede po bang pumunta kayo para sa isang interview bukas, alas 4 ng hapon? Halos mahulog ang telepono sa pagkabigla ni Adriana. Oo naman po, salamat. Kinabukasan, dumating si Adriana sa Carmichael Enterprises na 30 minutos bago ang oras. Suot ang kanyang pinakamagandang damit, isang blazer na ipinahiram at mga sapatos na matigas at masakit sa mga daliri. Ang makintab at modernong gusali ng opisina ay nakatayo sa harap niya, isang simbolo ng yaman at kapangyarihan na siya'y matagal nang nagdanais. Sa loob, itinuro siya ng receptionist sa isang waiting area. Sinubukan ni Adrian na manatiling kalmado, pero ang kanyang mga nervyos ay malapit nang magtaksil habang nilalaro ang strap ng kanyang bag. At sa wakas, bumukas ang pinto. At naroroon si Julian Carmichael mismo. Mukhang kasing imposing gaya ng nakita niya sa cafe. Miss Faye, sabi niya, iniabot ang kamay. Tingnan natin kung anong meron ka. Nang pumasok si Adriana sa office ni Julian, hindi niya maiwasang maramdaman na ito ay higit pa sa isang simpleng job interview. Isang laro ito. At hindi siya sigurado kung alam niya kung paano ito lalaruin. Sumunod si Adriana kay Julian Carmichael, papasok sa maluwag niyang opisina. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na matalim na tumatama sa makintab na marmol na sahig. Ang kwarto ay isang salamin ng yaman at kapangyarihan ni Julian. Makintab na kasangkapang gawa sa balat. Isang pader ng salamin na nakaharap sa buong lungsod. At mga estante na puno ng mga parangal at mga litrato niya kasama ang mga prominenteng tao. Umupo ka, sabi ni Julian. Itinuro ang upuan sa tapat ng kanyang mesa. Sumunod si Adriana, mahigpit na magkakasamang makamay sa kanyang lap. Upang hindi makita ang kanyang pagkabahala, umupo si Julian. Inilagay ang likod sa upuan at nagsimulang suriin siya gamit ang matalim niyang mga mata. Kaya, Miss Faye, nagsimula siya. Sinasabi mong sabi ka sa oportunidad. Bakit ko nga ba paniwalaan na iba ka sa mga aplikante na pumapasok sa pintuan ko tuwing linggo? Nag-atubili si Adriana. Naghahanap ng tamang mga salita. Alam niyang ito ang pagkakataon niyang magpahanga sa kanya. Mr. Carmichael, maaring wala akong parehong karanasan tulad ng iba. Pero mayroon akong determinasyon. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon at ipapakita ko na makikinabang ang kumpanya niyo sa akin. Ang mga labi ni Julian ay umarko sa isang maliit na ngiti. Determinasyon, ha? Magandang simula iyan. Pero ang determinasyon ng walang resulta ay walang kwenta sa mundong ito. Binuksan ni Julian isang folder sa kanyang mesa at itinulak ang isang blankong notepad patungo sa kanya. Narito ang isang pagsusulit. Isulat mo ang 3 ideya para mapabuti ang customer engagement sa kumpanya ko. Bibigyan kita ng 10 minuto. Napako si Adriana sa upuan. Customer engagement? Wala siyang alam tungkol sa mga estratehiya sa negosyo. Ngunit hindi siya pwedeng magkamali. Malalim na huminga siya. Kinuha ang panulat at nagsimulang magsulat ng mga ideya. Ang isipan ay mabilis na tumatakbo sa bawat hagod ng kanyang kamay. Pagkatapos ng 10 minuto,
Itinulak ni Adriana ang notepad pabalik kay Julian. Ang puso ay mabilis ang tibok. Binasa ni Julian ang kanyang mga nota. At ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi mabasa. Interesting, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Hindi perpekto, pero nakikita ko ang potensyal. Huminga si Adriana ng maluwag. Ang dibdib ay gumaan. Salamat po, sir. Handa pa akong matuto. Tumayo si Julian at nagsimulang mag-ayos ng mga kamay. Mag-umpisa ka sa sales, mahirap na trabaho, door to door, na pagbebenta. Matagal na oras at patuloy na pagtanggi. Pero kung kayanin mo, magkakaroon ka ng pagkakataong umakyat sa rangko. Nagmamadali si Adriana na tumango. Kahit ang ideya ng door-to-door sales ay nakakapagpasakit sa kanyang tiyan. Hindi po kita bibiguin. Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ni Adriana ang sarili sa bagong papel na ito. Kinamumuhian niya ang bawat segundo, ang mga awkward na usapan, ang mga pagtanggi, ang mga paltos sa kanyang mga paa. Ngunit pilit niyang isinusuong ang ngiti sa kabila ng lahat. Meron siyang layunin at hindi siya papayag na may humadlang dito. Sa hindi inaasahan, nagbunga ang kanyang sipag. Sa pagtatapos ng kanyang unang buwan, nakapag-secure siya ng 2 malaking kliyente at napahanga pa si Julian. Na dati may mga pagdududa, ang kanyang pagsusumikap ay nagbigay sa kanya ng bonus at isang paanyaya sa isang dinner kasama si Julian sa isa sa pinakamahal na restaurant sa lungsod. Sa dinner, itinaas ni Julian ang baso niya at binati siya. Magaling ang ginawa mo, Adriana. Aaminin ko, hindi ko inaasahan ang marami sa iyo nung una. Pero pinatunayan mo na mali ako. Ngumiti si Adriana, naramdaman ng kasiyahan at pride. Salamat po, Mr. Carmichael. Lahat po ng ito ay dahil sa iyong gabay. Habang nagpapalitan sila ng mga kwento at nagiinuman ng alak, hindi may iwasang mapansin ni Adriana kung paanong ang mga mata ni Julian ay patuloy na nakatingin sa kanya. Admiration ba ito? O may iba pang ibig sabihin? Nangyumuko si Julian at sinabi, "Iba ka, Adriana. May isang bagay sa iyo na nakakapukaw ng interes ko." Parang tumigil ang puso ni Adriana. Nagsimula siyang maglaro sa isang laro. Pero malalaman kaya niyang maglaro sa mga patakaran ng isang laro na hindi pa niya ganap na nauunawaan? Namula si Adriana sa mga salitang binitaw ni Julian. Iba ka. Mayroong isang bagay sa iyo na nakakaintriga sa akin. Ginampanan niya ang papel ng masigasig na empleyado. Ngunit ngayon, naramdaman niyang may kakaibang halo ng tagumpay at kaba. Nahulaan na ba siya ni Julian? O bahagi lang ba ito ng kanyang natural na alindog? Maingat niyang pinili ang mga salita. Sa tingin ko po, nakikita niyo ang potensyal ko, Mr. Carmichael. Nais ko lang pong matugunan ang mga inaasahan ninyo. Tumawa si Julian. Nilalaro ang kanyang baso ng alak. Na-overachieve mo na nga, Adriana. Kaya't nais ko sanang pag-usapan ng isang ibang klase ng oportunidad. Huminga ng malalim si Adriana. Ito na bang sandali na kanyang hinihintay? Mabilis ang kanyang pag-iisip. Ini-imagine ang mga mamahaling regalo, promotion, o baka naman mas personal pa. Nakikinig po ako. Sabi niya, ang boses ay matatag kahit pa may kilig na tumatago sa kanyang tiyan. Tumagilid si Julian. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Naghahanap ako ng isang tao na pwede kong pagkatiwalaan. Hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa personal na buhay. Mahirap maghanap ng loyalty ngayon. At sa tingin ko, ikaw na yatang hinahanap ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Adriana. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin na parang isang nakakaakit na pangako. Ngunit alam niyang may kasamang pagsubok. Ang tiwala ay mahalaga. Sagot niya.
Tinitigan siya ng matatag. Gusto kong patunayan na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Ngumiti si Julian ng kaunti. Makikita natin. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ng imbitahan ni Julian si Adriana sa mas eksklusibong mga dinner at mga events. Nakilala niya ang mga business tycoons at mga influential na tao, at bawat interaksyon ay isang hakbang patungo sa buhay na nais niyang makamtan. Pinagbuti ni Adriana ang kanyang papel. Maasikaso, kaakit-akit at palaging nasa tabi ni Julian. Ngunit sa bawat tagumpay, naramdaman niyang tumataas ang mapusta. Hindi lang si Julian, basta isang boss. Siya isang tao ng kapangyarihan, at napagtanto ni Adriana na kailangan niyang mag-ingat. Kung magkamali siya, maaring mawala ang lahat. Isang gabi, nagulat si Adriana nang imbitahan siya ni Julian sa kanyang mansyon para sa isang dinner. Ang malawak na mansyon ay tulad ng kanyang iniisip. Mga magagarbong chandelier, marmol na sahig, at isang staff na kumikilos ng parang orasan. Isang sulyap ito sa buhay na nais niyang angkinin. Ang dinner ay intimate. Sila lamang ni Julian ang nakaupo sa isang mahabang, magarang mesa. Puno ng alak si Julian, at ang kanyang ekspresyon ay mas maligaya kaysa dati. Naging isang kahangahangang karagdagan ka sa buhay ko, Adriana. Sabi niya. Itinaas ang baso. Para sa mga bagong simula. Ibinahagi ni Adriana ang kanyang baso sa kanya. Ang mga labi ay lumukso sa isang ngiti. Para sa mga bagong simula. Habang ang gabi umuusad, nagsimulang mabukas si Julian at magbahagi ng mga kwento ng kanyang nakaraan. Binanggit niya ang kanyang yumaong asawa, na siyang pinakamahalagang babae sa buhay niya at isang matibay na katuwang sa negosyo. Siyang nagpatayo ng imperyong ito kasama ko. Sabi niya, ang boses ay may halong nostalgia. Mahirap mag-isip ng ibang tao na pagtitiwalaan ko tulad ng tiwala ko sa kanya. Tumibok ng mabilis ang puso ni Adriana. Ito ng pagkakataon niyang maging bahagi ng buhay ni Julian. Hindi ko siya kayang palitan. Sabi niya ng mahinahon. Pero maaari kitang samahan. Hindi mo kailangang mag-isa. Lumuwa ang mga mata ni Julian at inabot ang kamay mula sa kabilang gilid ng mesa. Ang mga daliri nila ay magkasangga. Ang haplos na iyon ay nagbigay ng kilig sa kanyang katawan. Kalahating excitement, kalahating takot. Nasa kamay niya na si Julian. Ngunit handa na ba siya para sa susunod? Ngumiti si Julian. Ngunit ang mga sumunod na salita niya ay nagpatigil sa kanya. Kung talagang nais mong samahan ako, Adriana, may kailangan kang patunayan muna. Ang bigat ng kanyang tingin ay nagbigay ng kilig at takot sa tiyan ni Adriana. Ano kayang ibig niyang sabihin? Nagdulot ng kaba sa tiyan ni Adriana ang matalim na tingin ni Julian na nakafocus sa kanya. Ang mga salita niya ay paulit-ulit na umaalulong sa kanyang isipan. Mayroon akong kailangang ipatunay mo muna. Sinubukan niyang takpan ang kanyang nervyos gamit ang isang kumpiyansang ngiti. Oo, Mr. Carmichael. Sabi niya, ang boses ay matatag kahit ng isang bigat na sumasakal sa kanyang dibdib. Ano po ang kailangan ninyo mula sa akin? Lumod si Julian sa kanyang upuan, nilalaro ang baso ng alak. Ang tiwala ay hindi isang bagay na ibinibigay ko ng basta-basta, Adriana. Ngunit handa akong bigyan ka ng pagkakataon upang makuha ito. Tumingin si Adriana. Sabik na ipinakita ang kanyang loyalty. Gagawin kong lahat ng makakaya ko. Kailangan kong ipaalam mo sa isang kliyente na may problema. Sabi niya. Ang tono ay seryoso. Isa sa mga kliyente namin ay naging sanhi ng abala. Hindi pa nababayarang mga utang, reklamo, at mga pagtatangkang baguhin ng mga kasunduan. Tinest nila ang aking pasensya at gusto kong ipaalala mo sa kanila kung bakit isang pribilehiyo ang makipagtulungan sa Carmichael Enterprises. Nagulan ang mga kilay ni Adriana.
Gusto niyo po bang makipag-usap sa kanila? Makipag-usap, mangumbinsi. Hawakan mo ito kung paano mo gusto. Sagot ni Julian habang may kaunting ngiti. Pero tandaan, ito ay isang pagsubok. Ang paraan ng paglapit mo dito ang magsasabi kung karapat-dapat ka nga ba sa mas malaking responsibilidad. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Adriana sa kanyang sasakyan sa labas ng opisina ng kliyente. Inulit-ulit ang plano niya. Nakakatakot ang magharap sa isang prominenteng kliyente, ngunit hindi niya kayang magkamali. Ito ng pagkakataon ko. Paalala niya sa sarili. Kung malalampasan ko ito, isang hakbang na ako patungo sa buhay na nararapat sa akin. Sa loob, nakipagkita siya sa kliyente, isang matalim na magsalitang lalaki sa kalagitnaan ng kanyang edad, na tila hindi interesado sa kanyang presensya. Iniluwa ni Adriana ang kanyang pride at inihanda ang isang maingat na talumpati tungkol sa kahalagahan ng magandang relasyon sa Carmichael Enterprises. Ipinakita niya ang kumpanya ni Julian ay hindi may iwasan at malumanay niyang ipinaalala sa kliyente ang mga posibleng epekto nang mawala ng pabor sa isang makapangyarihang kasosyo. Nagulat siya nang sa wakas ay sumang-ayon ng lalaki, tinanggap ang mga kondisyon at muling inayos ang kasunduan. Umalis siya sa opisina na may halo ng ginhawa at kasiyahan. Pagbalik sa state, naghintay si Julian sa kanyang study. Inilahad ni Adriana ang kanyang tagumpay. Tinanaw ang ekspresyon ni Julian para sa anumang palatandaan ng pagpapahalaga. Magandang trabaho, sabi ni Julian. May halong pride sa kanyang boses. Alam kong may potensyal ka, Adriana. Hindi ka lang basta magandang mukha. Namulang mga pisngi ni Adriana sa hindi direktang papuri. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Salamat po, Mr. Carmichael. Natutuwa akong napatunayan ko ang aking sarili. Tumayo si Julian, naglakad palapit sa kanya at tumigil sa harap ng mesa. Masigit pa yan ang nagawa mo. Ipinakita mo sa akin na ikaw ay isang tao na maaari kong pagtiwalaan. Mabilis ang tibok ng puso ni Adriana nang inabot ni Julian ng kamay. Marahang inayos ang isang hibla ng buhok na tumama sa kanyang mukha. Ang kilos ay tila malapit. Halos labis na malapit, ngunit hindi siya umatras. Naipon mo na ang tiwala ko, sabi ni Julian ng mahina. At kapag may tiwala, may oportunidad. Habang sinisimulan ni Adriana na magdiwang sa kanyang tagumpay, kumalabit ang cellphone ni Julian sa mesa. Tumingin siya sa screen at nagbagong ekspresyon ng mukha. Pasensya na, sandali lang, sabi niya at lumabas ng kwarto. Hindi kayang alisin ni Adriana ang pakiramdam na ang laman ng telepono na iyon ay maaring magbago ng lahat. Naupo si Adriana sa study ni Julian. Ang isipan ay mabilis na nag-isip. Ang bigla niyang pag-alis ay nag-iwan sa kanya ng hindi komportabling pakiramdam. Parang ang lahat ay naging sobrang mabilis, sobrang lihim. Inilabas ni Adriana ang kanyang mata sa teleponong iniwan ni Julian sa mesa. Hindi pa ito nakalak. At ang notification mula sa isang hindi kilalang nagpadala ay sumindi sa screen. Gagawin ko ba? Naisip ni Adriana. Nilalaro ang kanyang labi. Ang kanyang pagkausisay hindi may iiwasan. Pinili niyang ipaliwanag ito bilang bahagi ng kanyang pagiging tapat kay Julian. Kung gusto niyang patunayan ng kanyang loyalty, makakatulong lamang kung malalaman niya kung anong itinatago nito. Isang mabilis na sulyap sa pinto. Kinuha ni Adriana ang telepono. Ang preview ng mensahe ay pagsasabing, "Meeting confirmed. We'll discuss state division." Bumalikwas ang tiyan ni Adriana. Paghahati ng ari-arian? Ang mga salitang iyon ay may bigat na hindi niya kayang baliwalain. May balak ba si Julian? Isang testamento, marahil? O baka isang paraan ng pagsusubok sa kanya na hindi niya inaasahan? Bago pa siya makapag-isip ng mas malalim,
Narinig niyang pumasok si Julian sa hallway. Agad niyang ibinalik ang telepono sa kung saan niya ito nahanap. Ang puso ay mabilis na tumitibok. Pinilit niyang magpakatino bago muling pumasok si Julian. Ang ekspresyon ay hindi mabasa. "Pasensya na, Adriana," sabi ni Julian. Ang tono ay neutral. "Ituloy na nating pinag-uusapan natin." Pinilit ni Adriana ang isang ngiti. "Oo naman, ayos lang po ba?" Tumango si Julian. Ngunit ang tingin ay humapit kay Adriana ng sandali. Parang sinusubukan niyang basahin ang kanyang isipan. "May mga ilang negosyo lang na kailangang ayusin. Wala kang dapat ipag-alala." Kinabukasan, nagulat si Adriana nang imbitahan siya ni Julian sa isang weekend trip sa kanyang countryside estate. "Karapat-dapat ka ng konting oras mula sa lungsod," sabi niya. Ang ngiti ay mainit ngunit misteryoso. Agad na tumanggap si Adriana. Ang excitement ay halong pagdududa. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may mas malalim na plano si Julian sa mga kamakailang kilos nito. Ang estate ay kamangha-mangha. Mga ektarya ng maayos na hardin, isang malawak na mansyon, at ang uri ng katahimikan na nagsasalita ng magandang kayamanan. Habang tinutur siya sa property, nagsimula si Julian na magbukas tungkol sa kanyang nakaraan. Nagsasalaysay ng mga kwento kung paano niya at ng kanyang yumaong asawa itinayo ang kanilang imperyo. "Siyang utak sa likod ng karamihan ng aming tagumpay," amin ni Julian. Ang mukha ay naglalarawan ng lungkot. Ang pagkawala niya ay parang hindi ka panipaniwala. Gumanap si Adriana bilang isang simpatikong kausap. Tumango sa mga tamang pagkakataon at nagbigay ng mga salitang pampalubag loob. Ngunit sa loob, nag-iisip siya. Kailangan niyang malaman pa ang mga plano ni Julian, lalo na matapos makitang cryptic na mensahe. Nang gabing iyon, dinala siya ni Julian sa isang nakalak na study. "Dito kayo iningatan ng pinakamahalagang bahagi ng buhay ko," sabi niya. Binuksan ng pinto. Ang silid ay puno ng mga alaala ng mga nakaraan, mga larawan, mga dokumento, at isang malaking safe sa sulok. Habang ipinapakita sa kanyang mga bagay, tumigil si Julian sa harap ng isang framed na larawan ng kanyang yumaong asawa. Lagi niyang nais na tiyakin na ang aming pamanay mapuprotektahan, sabi niya ng mahina. At nais kong igalang ang kanyang mga kahilingan. Naghibit balikat si Adriana. Anong pamana? At anong ibig niyang sabihin na protektahan ito? Wala na siyang oras para magtanong dahil tumingin si Julian sa kanya at ang tanong ng isang hindi inaasahang katanungan. Bumilis ang tibok ng puso ni Adriana habang ang masalitang binitaw ni Julian ay umuukit sa kanyang isipan. "Malapit na. Baka kailangan mong patunayan ito." Ano kayang ibig niyang sabihin? Isa na naman bang pagsusulit ito? O baka nakatawid na siya sa teritoryo na hindi niya kayang hulaan? "Hindi ko yata maintindihan," sabi niya. Ang boses ay matatag kahit na may bagyong bumubuo sa kanyang dibdib. Pinagmasdan siya ni Julian ng ilang saglit bago naging malambot ang kanyang ekspresyon. "May intindihan mo rin, Adriana. Sa tamang panahon." Inanyayaan siya ni Julian na sumunod habang lumalabas sila ng study. Habang naglalakad sila sa malawak na estate, ipinagpatuloy ni Julian ang pag-uusap sa mga magaan na paksa. Ngunit hindi makapag-concentrate si Adriana. Ang isip niya ay puno ng mga katanungan tungkol sa cryptic na mensahe sa telepono ni Julian at ang safe sa kanyang study. Anong mga lihim kayang itinatago ni Julian? At mas mahalaga, paano niya ito magagamit sa kanyang kalamangan? Nang gabing iyon, habang kumakain sila sa veranda ng estate, nagbagong ugali ni Julian. Tahimik siya, mas malalim mag-isip. Ang paglubog ng araw ay nagbigay ng gintong liwanag sa tanawin, nagbigay ng isang halos surreal na atmosfera. "Adriana,"
Nagsimula siya, inilapag ang kanyang baso ng alak. Patunayan mong iyong sarili sa mga paraang hindi ko inaasahan. Ipakita mong loyalty, ang determinasyon. At isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mga taon. Nahulog ang hininga ni Adriana. May sasabihin ba siya? Ito na ba? Iniisip ko nang hinaharap. Pagpapatuloy ni Julian, ang tingin ay matalim na nakatutok sa kanya. Ang estate niya ito, ang kumpanya ko, lahat ng itinayo ko. Kailangan nito ng isang taong mag-aalaga kapag wala na ako. Isang tao na maaari kong pagkatiwalaan. Bumilis ang tibok ng puso ni Adriana. Ito na. Siya nang magiging tagapagmana ni Julian. At kaya nga, nais ko ikaw na maging kasama ko, Adriana. Sabi ni Julian, ang boses ay matatag ngunit puno ng damdamin. Hindi lang bilang kasamahan sa trabaho, bilang aking asawa. Parang tumigil ang oras. Ang maingat na binuo ni Adriana na harapan ay muntik nang magbago ng maramdaman ng bigat ng mga salitang iyon. Pag-aasawa? Kay Julian? Higit pa ito sa lahat ng kanyang inaasahan. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nalilito siya, ngunit sa loob, ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng mga kalkulasyon. Ito na bang pagkakataon ko? Ang gintong tiket patungo sa kayamanan at kapangyarihan. Pero baka ba ito ay masyadong maaga? Kakayanin ko bang magpatuloy sa ganitong pagkukunwari? Ibinaba ni Julian ang kanyang kamay at inabot ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang sumagot agad. Sabi niya ng malumanay. Gusto ko lang malaman kung handa kang isalang-alang ito. Pinilit ni Adriana ang isang ngiti at hinigpitan ang hawak ni Julian. Siyempre, Julian, pag-iisipan ko ito. Sa loob, ang kanyang emosyon ay isang magulong halo ng tagumpay at takot. Ito ng pagkakataon na matagal niyang hinihintay, pero nangangahulugan din ito ng pagtaas ng taya ng higit pa kaysa dati. Nang gabing iyon, nahiga si Adriana sa guest room, nakatingin sa kisame. Napakarami niya ng inutang na pagsusumika para makarating sa puntong ito. Ngunit may isang bagay sa mga salitang binitawan ni Julian na nananatili sa kanyang isipan. Baka kailangan mong patunayan ito. Anong klase ng patunayang hihingin niya? At bakit siya parang may pakiramdam na hindi ito kasing simple ng hitsura nito? Habang nakipaglaban si Adriana sa kanyang mga iniisip, narinig niya ang mga mahinang hakbang sa labas ng kanyang kwarto. Tumigil ang mga ito sa tapat ng pinto at ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ay nagpagulantang sa kanya. Sino kaya iyon? At anong gusto nila? Nagtigil si Adriana nang marinig ang tunog ng lock at tumunog sa katahimikan ng gabi. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinong magbubukas ng pinto ko sa oras na ito? Umupo siya sa kama. Bigpit na hawak ang kumot at nakatutok ang mga mata sa pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at nakita si Julian na nakatayo sa pintuan. Tahimik ang mukha niya, ngunit ang presensya niya sa ganitong oras ay nagdulot ng kilig sa likod ng katawan ni Adriana. Pasensya na kung napagulat kita. Mahinaong sabi ni Julian. Pwede ba akong pumasok? Tumango si Adriana. Pinapakita ang ngiti upang itago ang kaba. Siyempre, Julian. Ayos lang ba ang lahat? Pumasok si Julian sa silid at isinara ang pinto. Naisip ko yung sinabi ko kanina tungkol sa tayo. Bumilis ang tibok ng puso ni Adriana. Inaantay na ba niya ang sagot? O baka may iba pang ibig sabihin? Kailangan mong maintindihan ng isang bagay. Nagsimula si Julian. Ang tono ay seryoso. Ang buhay ko ay hindi kasing simple ng iniisip ng iba. Ang yaman, ang kapangyarihan, may kaakibat itong mga komplikasyon.
Komplikasyon? Tanong ni Adriana, ang boses ay puno ng kuryosidad. Umakyat si Julian sa isang armchair malapit sa bintana. Ang silhouette niya ay naaninag ng liwanag ng buwan. Ang tiwala ang pundasyon ng lahat ng itinayo ko. Kailangan kong malaman na maasahan kita ng buo, Adriana. Na hindi ka lang nandito dahil sa buhay na kaya kong ibigay. Kundi dahil naniniwala ka sa lahat ng itinaguyod ko. Tumibok ang dibdib ni Adriana. Parang isang hindi direktang babala ang mga salita ni Julian. Parang mahinala siya sa tunay na dahilan kung bakit nandito siya. Maasahan mo ako, Julian. Sagot ni Adriana, ang boses ay matatag. Hindi ako magiging nandito kung hindi. Matagal na pinanood ni Julian si Adriana bago siya tumango. Naniniwala ako sa iyo. Pero may ipapakita ako sa iyo. Isang bagay na susubok sa iyong katatagan. Kinabukasan, dinala ni Julian si Adriana pabalik sa nakakandadong study. Binuksan niyang safe na kanto. Pinakita ang mga stock ng dokumento, mga sealed na sobre, at isang sleek na itim na kahon. Kinuha niyang kahon at inabot ito kay Adriana. Ano ito? Tanong ni Adriana, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang bigat na kahon. Buksan mo, utos ni Julian. Nag-atubili si Adriana bago buksan ang latch. Sa loob ay isang flash drive at isang piraso ng papel na may mga instruction. Ito, sabi ni Julian, ang boses ay mabigat. Ang lahat ng bagay, ang buong ligasiya ko, ang mga lihim ko, at mga katotohanan kung bakit kailangan ko ng isang taong lubos na maaari kong pagkatiwalaan. Hinigpitan ni Adriana ang hawak sa kahon. Bakit mo ito ibinibigay sa akin ngayon? Ngumiti si Julian ng bahagya. Dahil kailangan mong magdesisyon kung handa ka na ba talaga sa buhay na inaalok ko. Kung kaya mong pasanin ang bigat ng mundo ko. Nang gabing iyon, mag-isa si Adriana sa kanyang kwarto. Nakapatong ang kahon sa mesa sa harap niya. Para bang tinutukso siya ng flash drive. Hinahamon siya na tuklasin ang katotohanan. Ngunit may isang bagay sa mga sinabi si Julian na nagpahinto sa kanya. Anong mga lihim kayang itinatago niya na nangangailangan ng ganitong klaseng tiwala? Ipinasok niya ang flash drive sa laptop. Ang madaliri ay nakalaylay sa ibabaw ng touchpad. Biglang lumitaw ang isang folder. May pangalang For Your Eyes Only. Ibinukas ni Adriana ito. Ang mga matay mabilis na nagsiyasat sa mga laman, mga dokumento, mga video file at isang serye ng encrypted na mensaheng nagsisi-appear sa screen. Binuksan niyang unang video file. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. Nagsimula ang video at lumitaw ang mukha ni Julian sa screen. Kung pinapanood mo ito, sabi ng recorder ng boses niya, ibig sabihin ay mas malalim ka sa mga bagay na iniisip mo. Ang ipapakita ko ay magbabago ng lahat. Napahinto ang hininga ni Adriana nang lumitaw ang isang nakakakilabot na imahe. Isang bagay na nagpatibok sa kanyang puso at nagdulot ng tanong kung handa na ba siya para sa landas na pinili niya. Nakatingin si Adriana sa screen. Ang puso ay mabilis na tumitibok. Habang patuloy na umaabot ang recorded na boses ni Julian. Ang ipapakita ko sa iyo ay ang pundasyon ng lahat ng itinayo ko. Sabi ni Julian sa video. Pero ito rin ang dahilan kung bakit kailangan kong mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi lang ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Nagbagong imahe at ipinakita ang serye ng mga bank account, mga international na ari-arian, at mga offshore holdings. Lumaki ang mga mata ni Adriana. Ang imperyo ni Julian ay hindi lang malawak. Ito ay maingat na itinago, at ang tunay na lawak nito ay tinakpan ng mga legal na loopholes at mga lihim na transaksyon. Automatikong nagbukas ang susunod na file at ipinakita ang isang nakakatakot na dokumento na may label na Confidential Threat Reports.
Napasingap si Adriana habang binabasa ang mga ulat tungkol sa mga pagtatangkang manloko, mag-blackmail, at sirain ang imperyo ni Julian. Binanggit ang makakompetensya sa negosyo, mga dating empleyado na naging kalaban, at pati na rin ang mga detalye ng isang misteryosong sunog na sumira sa isa sa kanyang mga bodega ilang taon nang nakalilipas. Ito ang halaga ng tagumpay, sabi ng boses ni Julian. Ang bigat ng kanyang mga salita ay malinaw na naramdaman. Hindi may iwasan ang mga kaaway, at ang pagtataksil ay maaring manggaling mula sa mga pinakamalalapit na kaalyado. Kaya nga palagi akong maingat kung sino ang pinapayagan kong makapasok sa buhay ko. Pinindot ni Adriana ang pause sa video. Ang mga kamay ay nanginginig. Akala niya ang yaman ni Julian ang pinakamalaking asset nito, ngunit ngayon ay nakita niya ito rin palang pinakamalaking panganib. Ano kayang pinapasok ko? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, natagpuan ni Julian si Adriana sa hardin ng estate. Ang itim na kahon ay nakapatong sa mesa sa tabi niya. Tinitigan siya ni Julian sandali bago nagsalita. Nakita mo na bang mga files? Tumango si Adriana. Ang ekspresyon ay maingat. Oo. At tanong ni Julian. Ang tono ay may pagsisiyasat. Iniisip mo pa rin ba na kaya mong panghawakan ang buhay na ito? Nag-atubili si Adriana. Ang isipan ay naguguluhan sa takot at ambisyon. Ang layo niya na mula sa simula, kaya't hindi niya na kayang umatras. Oo, sagot niya ng matatag. Kaya ko ito. Ngumiti si Julian, kahit na may bahagyang pagdududa sa kanyang mga mata. Magandang sagot, dahil may isa pang bagay na kailangan kong ipagawa sa iyo. Pagkalipas ng ilang oras, dinala ni Julian si Adriana sa isang paglalakbay sa kanayunan. Mga paikot-ikot na daan ay nagtapos sa isang liblib na ari-arian. Isang malawak na mansyon na mas magarbo pa kaysa sa estate ni Julian. Ito ang paboritong lugar ng asawa ko, sabi ni Julian habang naglalakad sila sa mga magarbong pasilyo. Dito kami pumupunta upang takasan ang mga pressure ng negosyo. Nararamdaman ni Adriana ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Magandang bahay, ngunit may kakaibang katahimikan dito na parang may mga lihim itong tinatago. Huminto si Julian sa harap ng isang mabigat na pinto ng oak. May isang bagay akong kailangan kunin mula sa kwartong ito, sabi niya. Sabay labas ng susi. Hintayin mo ako dito. Pumasok siya sa loob. Iniwan si Adriana na mag-isa sa pasilyo. Tumingin siya sa paligid. Ang kuryosidad ay mas lalong lumalim. Ang pasilyo ay puno ng mga portrait. Bawat isa ay nagpapakita ng mga seryosong mukha ng mga tao na ipinapalagay niyang miyembro ng pamilya ni Julian. Isang portrait ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang babae na may kapansin-pansin na mga mata at matalim na hitsura. Ang ekspresyon ay halos parang pagkakasala. Habang lumalapit siya upang masusing tingnan ang portrait, narinig niyang may mihinang tunog. Parang mga yapak, pero mas magaan. Mabilis siyang lumingon at ang kanyang hiningay naputol. Walang tao sa pasilyo, ngunit ang nakakabagabag na pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ay nanatili. Lumabas si Julian mula sa kwarto ilang sandali pagkatapos. Hawak ang isang sobre. Ito, sabi niya sabay abot nito kay Adriana. Ang pagpapakita kung handa ka na ba talaga para sa mga susunod. Bago pa man niya mabuksan ito, narinig nila ang tunog ng basag na salamin na umabot mula sa loob ng bahay, dahilan upang mag-freeze silang dalawa. May ibang tao bang nasa mansyon kasama nila? Ang tunog ng basag na salamin ay kumaluskos ng may nakakakilabot na tunog sa buong mansyon. Napahintong hininga ni Adriana habang mahigpit niyang hawak ang sobre na ibinigay sa kanya ni Julian. Agad na lumapit si Julian sa kanyang mahinaong ekspresyon ay napalitan ng matalim. Halos predatory ang focus.
Dito ka lang. Utos ni Julian. Ang boses ay mababa, ngunit may kapangyarihan. Pumunta siya patungo sa pinagmulan ng ingay. Ang mga yapak niya ay tahimik na kumakalat sa makintab na sahig. Nakatayo si Adriana, nanigas sa madilim na pasilyo. Ang isipan ay mabilis na tumatakbo. Anong nangyari? May tao bang gustong pumasok? O bahagi ba ito ng mga tinatawag na complications ni Julian? Mahigpit niyang hawak ang sobre. Mga daliri ay nanginginig. Lumipas ang mga minuto. Ngunit para bang oras ang dumaan. Hindi pa bumabalik si Julian. Hindi na kaya ni Adriana ang tensyon. Kaya't maingat siyang naglakad papunta sa pinagmumula ng ingay. Narinig niyang malabong tunog ng mga boses habang papalapit siya sa isang granding silid. Sumilip siya sa kanto at nakita si Julian na nakaharap sa isang lalaking nakasuot ng madilim na damit. Ang tindig ng lalaki ay agresibo. Ang mga kamay ay nakapasok sa mga kamao habang malakas ang gesturing nito. Si Julian naman, nanatiling kalmado, ang ekspresyon ay hindi mabasa. Wala kang ideya kung sino ang kausap mo. Bumulong ang lalaki. Ang boses ay halos hindi marinig ni Adriana. Ang boses ni Julian ay malamig. At wala kang ideya kung gaano kalaking pagkakamaling ginawa mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Adriana habang si Julian ay lumapit sa lalaki. Sandali, mukhang aatake si Julian. Ngunit imbis na iyon, tinuro ni Julian ang pinto at bigla na lang lumabas ang dalawang gwardya. Hinilang lalaki at pinagtulungan siyang ilabas. Paglingon ni Julian, nakita niyang nakatayo si Adriana sa pintuan. Ang mga mata ay malaki sa pagkabigla. Akala ko ba sinabi ko na huwag kang aalis? Tanong niya. Ang tono ay softer ngayon, pero may pagkamatigas pa rin. Narinig ko ang boses. Pagkakataranta ni Adriana. Anong nangyayari, Julian? Nag-atubili si Julian, duman ang isang kamay sa kanyang pilak na buhok. Isa na namang paalala kung bakit kailangan ko ng mga tao na mapagkakatiwalaan ko. Ang lalaking iyon ay ipinadala ng isang kakumpetansya na gusto akong sirain. Sumama ang pakiramdam ni Adriana. Narinig niya na ang tungkol sa mga rivalry ng kumpanya, ngunit parang isang eksena mula sa isang pelikulang thriller ang nangyayari. Laging ganito ba? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Lumambot ang tingin ni Julian habang lumapit siya. Hindi mo kailangang maging pasanin nito, Adriana. Pero kung pipiliin mong manatili sa aking tabi, ito ang mundong papasukan mo. Pagkatapos ng gabing iyon, nang bumalik siya sa guest room ng estate, naupo si Adriana sa gilid ng kama. Ang hindi pa nabuksang sobre ay nakapatong sa kanyang mga hita. Pulit-ulit niyang naisip ang mga sinabi ni Julian at sa unang pagkakataon, natanong siya kung handa nga ba siya sa buhay na pinapangarap niya. Maingat niyang binuksan ang sobre at natagpuan ang isang piraso ng papel, isang legal na dokumento, isang prenuptial agreement. Sa ilalim, isang linya na naghihintay ng kanyang pirma. Malinaw ang mga kondisyon. Kung mag-aasawa siya kay Julian, mamamanahin niya ang yaman, ang imperyo nito, pero kailangan niyang patunayan ang kanyang katapatan sa loob ng 6 na buwan. Anumang tanda ng pagtataksilay, magbabasura sa kasunduan, na mag-iiwan sa kanya ng wala. Tumagilid ang dibdib ni Adriana. Hindi lang ito isang kasal, ito ay isang pagsubok, at malinaw na ipinaabot ni Julian na hindi niya tatanggapin ng kabiguan. Habang nakatitig si Adriana sa dokumento, isang mahina na katok ang narinig sa kanyang pinto. Napatigil siya. Migpit na hawak ang papel. Nang buksan ng pinto, pumasok si Julian. Ang ekspresyon ay hindi mabasa. Napagdesisyonan mo na ba? Tanong niya. Ang boses ay kalmado pero may kasamang inaasahan. Nakatigil ang sagot ni Adriana sa kanyang lalamunan habang isang mas malalim na tanong ang sumulpot. Anong mangyayari kung magsabi ako ng hindi? Ang tingin ni Adriana ay lumipat-lipat sa pagitan ni Julian.
at ang prenuptial agreement na nakapatong sa kanyang lap. Ang bigat ng desisyon ay parang bumagsak sa kanyang dibdib. Ito ang buhay na pinapangarap niya, ang pagkakataon na matagal niya nang hinahanap. Ngunit may kasamang mga kondisyong hindi niya tiyak kung kaya niyang lutasin. Si Julian ay nakasandal sa pintuan, ang mga matay kalmado pero matigas. Naintindihan kong mabigat ito. Sabi niya, ang tono ay mahinahon. Ngunit kailangan kong malaman kung saan ka. Pilit na nilunok ni Adriana ang pagkabigla. 6 na buwan. Bulong niya. Mas para sa sarili kaysa sa kanya. Gusto mong patunayan ko ang katapatan ko sa loob ng 6 na buwan? Tumango si Julian. Lumapit ng kaunti. Hindi ito tungkol sa oras, Adriana. Ito ay tungkol sa tiwala. Mas malakas ang nagsasalita, ang mga aksyon, kaysa mga salita. Mabilis ang takbo ng isipan ni Adriana. Inuulit ang bawat sandali na kanilang pinagsamahan. Ang flash drive, ang mga banta, ang lalaking pumasok sa estate. Hindi na ito tungkol sa luho at estado. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Kaya ba niyang pagdaanan ng mapanganib na mundo ni Julian at makalabas ng buhay? Tumingin si Adriana kay Julian. Ang kanyang determinasyon ay tumitibay. Kailangan niyang magpatuloy, ano man ang mangyari. Gagawin ko, sabi niya. Ang boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman niya. Ngumiti si Julian ng bahagya. Kitang-kitang aprobasyon sa kanyang mukha. Magaling kung ganun. Gawing formal natin. Kinabukasan, dumating ang legal team ni Julian para tapusin ang kasunduan. Pinirmahan ni Adriana ng dokumento. Ang kanyang pirma ay naging simbolo ng kanyang pangako sa isang buhay na puno ng parehong pangako at panganib. Pinagmamasdan siya ni Julian ng mabuti. Para bang naghanap ng mga bitak sa kanyang kumpiyansa. Matapos makompleto ang mga papeles, tumingin siya kay Adriana. Hindi magiging madali ang susunod na 6 na buwan. Adriana, magkakaroon ka ng mga responsibilidad, manghamon, at mga mata na nagmamasid sa bawat hakbang mo. Pero kung magtatagumpay ka, magiging iyo ang lahat. Tumango si Adriana. Ang ekspresyon ay matatag. Handa na ako. Ang mga sumunod na linggo, mas pinalalim ni Julian ang pagsasama ni Adriana sa kanyang mundo. Dumalo siya sa mga high-stakes na pulong. Sinamahan siya sa mga eksklusibong kaganapan at maging sa mga confidential na session ng estratehiya. Ang glamour, ang kapangyarihan ay nakakabighani. Ngunit ang tensyon ay walang humpay. Bawat desisyon ay parang isang pagsubok. Bawat usapan ay isang potensyal na bitag. Isang gabi, kinulat siya ni Julian ng isang pribadong hapunan sa estate. Nalampasan mo ang mga inaasahan ko, sabi niya. Ang baso ng alak ay itinaas patungo sa kanya. Hindi ko iniisip na may sino man na makaka-adapt ng kasing bilis mo. Ngumiti si Adriana. Itinatago ang pangingilid ng duda sa kanyang isipan. May magaling akong mentor. Tumawa si Julian. Ang tingin niya ay matagal na nakatutok sa kanya. Napatunayan mo na ang halaga mo, Adriana. Pero may isa pa akong gawain na ibibigay sa'yo. Tumaas ang dibdib ni Adriana. Anong klaseng gawain? Lumapit si Julian, ang ekspresyon ay seryoso. Kailangan kong dumaan ka sa isang negosasyon para sa akin. Kasama ng isang kliyente na mahirap kausap. Pero nagtitiwala ako na kaya mo. Ang tibok ng puso ni Adriana ay mabilis. Hindi pa siya nakaranas ng negosasyon, lalo na sa isang kliyente na tinuturing ni Julian na mahirap. Pero tumango siya, tinatago ang kaba.
Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan. Ibinaba ni Julian ang isang folder sa mesa. Ang mga daliri niya ay humawak saglit sa gilid. Sa folder na ito, matatagpuan ang mga detalye na kailangan mo para sa negosasyon. Pag-aralan mong mabuti. Inabot ni Adriana ang folder. Ngunit nang buksan niya ito, ang unang pangalan na nakita ay naging saninang pagyelo ng dugo sa kanyang mga ugat. Bakit parang kilala niya ito? At anong mga lihimang ibubunyag ng negosasyong ito? Tinutok ni Adriana ang mga nilalamon ng folder. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Ang pangalan na nakasulat sa itaas ng dokumento ay isang pangalan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Anton Rivera. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang binabasa ang mga susunod na detalye. Hindi lang basta kliyente si Anton. Isa siyang tao mula sa kanyang nakaraan. Isang lalaking minsan niyang naging malapit at iniiwasan niya mula nang magbago ang lahat. May problema ba? Tanong ni Julian. Ang boses ay tumagos sa kanyang mga iniisip. Ang titig ay matalim at puno ng tanong. Isinara ni Adrian ang folder. Tinatago ang kanyang kaba sa isang bahagyang ngiti. Wala naman. Naghahanda lang para sa susunod na gawain. Pinagmasdan siya ni Julian ng ilang sandali. Ang ekspresyon ay hindi mabasa. Magaling. Ang pulong ay bukas ng tanghali. Siguraduhin mong handa ka na. Tumango si Adriana. Mahigpit na hawak ang folder habang lumapas ng silid. Pagkapasok sa kanyang kwarto, binuksan muli niya ang folder. Ang tiyan niya ay parang dumudurog sa kaba. Hindi lang pangalan ni Anton ang tumatak sa kanya. Nasa mga sulat ang mga tala tungkol sa negosyo nito, ang reputasyon niyang malupit, at ang kasalukuyang lakas na hawak nito laban sa kumpanya ni Julian. Bakit siya? Tanong ni Adriana, mabilis ang pag-iisip. Bakit si Anton sa lahat ng tao? Kinabukasan, dumating si Adriana sa mataas na opisina kung saan gaganapin ang pulong. Magdamag siyang nagbasa ng mga dokumento. Naghanda para sa bawat posibleng senaryo. Ngunit walang preparasyon ang makakapawi sa tensyon na nararamdaman niya sa dibdib. Si Anton ay nakaupo na sa uluhan ng mesa ng komperensya nang pumasok siya. Ang presensya ni Anton ay kasing tindi ng kanyang naaalala. Matulis na suit, matalim na mga mata, at ang ngiti na may halong panlilibak. Tila nag-e-enjoy sa kapangyarihan. Well, sabi ni Anton. Nakarelax na nakasandal sa upuan. Adriana Faye. Patagal-tagal na. Pinilit ni Adriana ng umiti. Itinatago ang pagkabigla na kilala siya ni Anton agad. Anton, tara na. Simulan na natin ang negosyo. Tumawa si Anton. Halatang tuwang-tuwa. Diretso na sa punto. Para bang mga lumang panahon. Nang magsimula ang negosasyon, mabilis na napansin ni Adriana na hindi lang mahirap si Anton. Nagpapalaro siya ng mapanganib na laro. Nagtatago ng mabanta. Hinihingi ang mga kondisyon na sobrang taas at sinusubok ang kanyang tibay sa bawat hakbang. Ngunit hindi siya bumigay. Pinapalitan ng mga kahilingan nito ng maingat na matugon. Tumagal-tagal ang oras at ang tensyon sa kwarto ay lalong lumalaki. Sa wakas, si Anton ay kumilos at tumagilid. Ang ngiti ay unti-unting nawawala. Isa sa alang-alang ko ang alok mo. Sabi niya, ang tono ay seryoso. Pero may isang kondisyon. Pumintig ang puso ni Adriana. Anong kondisyon? Pinanukala ni Anton ang mga mata at nagbago ang ekspresyon. Sabihin mo kay Julia na gusto kong makipagkita sa kanya ng personal. Walang mga tagapamagitan. Walang mga pagkaantala. Harapan. Pagbalik ni Adriana sa estate ni Julian, siya ay pagod ngunit determinado. Ikwento niya ang buong pulong. Kabilang na ang kahilingan ni Anton na makipagkita kay Julian ng personal. Nagkunot ang noo ni Julian. Ang pangay parang tigas. Tinutukso tayo ni Anton. Gusto niyang makita kung
susunod tayo sa gusto niya. Anong gagawin natin? Tanong ni Adriana. Ang boses ay matatag kahit pa nadarama niyang may lumalaki ng kaba. Nagbagong ekspresyon ni Julian. Ibibigay natin ang gusto niya, pero sa mga kondisyon natin. Habang nagsasalita si Julian, ang cellphone niya ay nagbuzz sa mesa. Tiningnan niya ang screen at ang mga matay kumitid. Nang walang salitang sinabi, kinuha niya ito at lumabas ng kwarto. Ang dibdib ni Adriana ay kumabog ng malakas nang mapagtanto niyang mas mataas pang mga taya kaysa kailanman. Anong larong nilalaro ni Julian? At isa lang ba siyang phone sa kanyang board? Naupo si Adriana sa study ni Julian. Ang isip niya gumugulong. Ang negosasyon kay Anton ay mas nakapagdulot sa kanya ng pagkabigla kaysa sa gusto niyang aminin. Ang misteryosong reaksyon ni Julian at ang bigla niyang pag-alisay lalong nagpalala ng kanyang kaba. Magaan ang kanyang pinaghirapan upang makuha ang kanyang posisyon. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na siya'y nahihirapan sa isang laro na halos hindi niya nauunawaan. Bumalik si Julian ilang minutong nakalipas. Ang ekspresyon ng mukha ay hindi mabasa. Inilapag niya ang kanyang cellphone sa mesa at tumingin ng tuwid kay Adriana. Gusto ni Anton ng meeting at ibibigay ko siya ng isa. Pero hindi ito magiging simpleng negosasyon. May pakiramdam akong may ibang layunin siya. Nag-atubili si Adriana. Anong klase ng layunin? Nang magtungo si Julian papalapit, ang tono niya ay mababa at seryoso. Hindi lang negosyo ang gusto ni Anton. Gusto niyang magkaroon ng leverage. Susubukan niyang hukayin ang nakaraan mo. Maghanap ng anumang pwedeng gamitin laban sa atin. Tumaas ang dibdib ni Adriana. Ang nakaraan ko? Alam na ba niya ito? Tumingin si Julian ng matalim. Parang may pakiramdam na may tinatago siya. Kung may anumang bagay na kailangan mong malaman, Adriana, ito ng tamang panahon upang sabihin mo sa akin. Ipinasa ni Adriana ang mabigat na paghinga. Hindi niya kayang ibunyag ang buong kaysaysayan nila ni Anton. Sisirain nito ang lahat. Wala. Sabi niya ng matatag habang nakatingin kay Julian. Nanatili akong tapat sa iyo. Pinagmasdan siya ni Julian ng matagal bago tumango. Magaling. Kung ganun, magpatuloy tayo. Itinakda ang pulong kay Anton sa susunod na gabi sa isang pribadong club sa downtown. Ipinilit ni Julian na samahan siya ni Adriana na itinurong ito bilang isang nagpapakita ng pagkakaisa at isang pagsubok ng kanyang katapatan. Nang dumating sila, ramdam na ramdam ang tensyon sa hangin. Bumiyahe si Anton at sinalubong sila ng kanyang trademark na ngiti. Ang kanyang kilos ay kalmado ngunit may pag-iisip. Julian, Adriana, isang kaligayahan. Ang ekspresyon ni Julian ay malamig. Magsimula na tayo, Anton. Tumawa si Anton. Itinuro silang umupo. Lagi kang seryoso, Julian. Pero sige, usapan natin ang negosyo. Nagsimulang pag-uusap ng maayos. Binanggit ni Anton ang kanyang mga kondisyon. Ngunit habang tumatagal ang gabi, nagbago ang tono ni Anton. Ang mga salita niya ay naging matalim. At ang mga tanong ay naging mas malalim. Lalo na nang patungkol kay Adriana. Kaya, Adriana, sabi ni Anton, iniikot ang kanyang inumin. Paano ang pakiramdam na nariyan ka sa tabi ni Julian? Mukhang isang malaking pag-upgrade mula sa iyong pinagmulan, hindi ba? Ang mga kamay ni Adriana ay humigpit sa kanyang baso, ngunit nanatili ang mukha niyang walang reaksyon. Nagsikap ako upang makuha ang aking lugar dito. Ang ngiti ni Anton ay lalong lumalim. Oh, hindi ako magdududa dyan. Pero sabihin mo nga ako, Julian. Alam mo bang lahat tungkol sa kanya? Ang mga tao tulad ni Adriana, sila'y puno ng mga sorpresa. Hindi kumilos ang ekspresyon ni Julian, ngunit naramdaman ni Adriana ang bigat ng kanyang tingin. Alam niyang tinutukso siya ni Anton. Sinusubukang sirain ang peke niyang imahin na matagal niya nang itinaguyod. Pagkatapos ng pulong, tumayo si Anton
Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Pag-iisipan ko ang mga kondisyon. Sabi niya. Niyayakap si Julian. Pero huwag nating gawing lihim ang mga bagay-bagay. Laging nagiging magulo yan. Pagkaalis ni Anton, humarap si Julian kay Adriana. Ang boses niya ay mababa. Nagpapalaro siya. At hindi ko ito gusto. Anong alam niya? Pinilit ni Adriana na magpakalma ng hininga. Nagbabalat kayo lang siya. Gusto niyang guluhin tayo. Hindi agad sumagot si Julian. Ang mga mata niya ay hinahanap ang mga mata ni Adriana. Parang sinusubukang alamin ang buong katotohanan. Kung hindi siya nagbabalat kayo, Adriana, kailangan kong malaman. Dahil kung binigyan mo siya ng armas, hindi lang ako masasaktan. Madidestroy ka rin. Naramdaman ni Adriana ang panginginig ng katawan niya habang bumangon ng mga salita ni Julian. Bago pa siya makasagot, ang cellphone ni Julian ay muling nagbuzz. Tiningnan niya ito at nagkunot noo. May problema tayo. Sabi niya ng mabilis. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Gumawa na si Anton ng kanyang susunod na hakbang. At hindi ito ang inaasahan natin. Bumals ang telepono ni Julian nang may kasamang agarang tono. At ang kunot ng kanyang noo ay lalong tumindi habang binabasa ang mensahe. Naglabas ng pampublikong pahayag si Anton tungkol sa kasunduan natin. Sabi niya, ang boses ay matalim. Implying na may hindi etikal tungkol sa negosasyon natin. Naguluhan si Adriana. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sinusubukan niyang sirain ang kredibilidad natin bago pa natin matuloy ang anumang kasunduan. Tugon ni Julian. At kung ginawa niyang publiko ito, ginagamit niya na ang anumang impormasyon na kala niyang mayroon siya laban sa atin. Ramdam ni Adriana na parang unti-unti nang nagsasara ang mga pader sa paligid niya. Ang mga taon ng pagpapakita ng matibay na imahin ay unti-unting gumuho sa ilalim ng pressure ni Anton. At ang lumalalim na pagdududa ni Julian ay hindi niya na kayang baliwalain. Kailangan niyang kumilos agad. Anong susunod nating hakbang? Tanong niya. Ang boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman niya. Nakatingin si Julian sa kanya ng diretso. Ang susunod na hakbang natin ay nakasalalay sa'yo. Kung may alam si Anton tungkol sa iyong nakaraan, kailangan mo na akong pagsabihan ngayon. Kung hindi, hindi kita kayang protektahan. Nag-atubili si Adriana. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Hindi niya kayang hayaan na magkabungbong na ang lahat ngayon. Huminga siya ng malalim at hinarap si Julian. May kasaysayan ako kay Anton. Kami naging magkasama. Sandali lang. Pero natapos ito ng masama. Gusto niyang gamitin iyon laban sa akin. At sa atin. Ang ekspresyon ni Julian ay naging madilim. Ang pangay humigpit. Dapat ay sinabi mo na agad. Natakot akong masira ang lahat. Amin ni Adriana. Pero sinasabi ko na sa iyo ngayon. Kasi gusto kong ayusin ito. Pinagbasdan siya ni Julian ng matagal bago tumango. Kung ganun, aayusin natin ito. Kinabukasan, tumawag si Julian para sa isang emergency press conference. Hinarap niya ng buo ang mga akusasyon ni Anton. Nagpakita ng ebidensya upang pabulaan ang mga ito. At ipakitang Carmichael Enterprises bilang biktima ng isang smear campaign. Ang matinding presensya ni Julian at ang maingat na paghandle sa sitwasyon ay nagpabaliktad ng pabor sa kanila, ngunit tapos ng pinsala. Pagbalik sa estate, hinarap ni Julian si Adriana sa study niya. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang tiwala. Sabi niya, ang boses ay may kasamang pagkabigo. Kung hindi ako kumilos ng mabilis, maaring sirain ng mga kasinungalingan ni Anton ang lahat. Ibinaba ni Adriana ang tingin. Ang guilt ay dumali sa kanya. Pasensya na, Julian. Dapat sana'y sinabi ko sa iyo ang totoo. Hindi lang tungkol sa katotohanan. Sagot ni Julian. Ang tono niya ay huminahon. Tungkol ito sa pagkakaalam
ng taong nasa tabi ko ay hindi manghilo-hilo kapag naging mahirap ng mga bagay. Akala ko ikaw ang taong iyon. Nararamdaman ni Adriana ang bigat sa kanyang dibdib. Ako nga, patutunayan ko sa'yo. Ngumiti ng bahagya si Julian. Patunayan mo na. Sa isang bahagi. Pero may isang bagay pa akong kailangang gawin upang protektahan tayo. Noong gabing iyon, tinawag ni Julian si Adriana sa study. Sa mesa niya ay nakain isang folder. Kasing hitsura ng folder na natanggap niya noon. Pero ngayon, malinaw ng laman nito. Binago kong kasunduan, sabi ni Julian. Itinulak ang folder patungo sa kanya. Pinoprotektahan nito tayong dalawa. Binibigyan kita ng buong access sa aking state at mga ari-arian. Epektibo agad. Pero kung magtataksil ka sa akin, Adriana, wala nang ikalawang pagkakataon. Napahinto si Adriana na bigla. Buong access? Nagpumigla siya para maintindihan ito. Ilang buwan siyang naghirap upang makarating sa puntong ito. Ngunit ngayon na nasa harapan niya na, ang bigat ng mga salita ni Julian ay parang nagbabantang bumagsak. Isang regalong matamis o isang patibong. Hindi kita pagtataksilan, sabi niya. Ang boses ay matatag. Ibinibigay ko ang aking sarili. Tumango si Julian. Ang ekspresyon niya ay hindi mabasa. Magaling. Kung ganun, magpatuloy tayo. Kinabukasan, nakatayo si Adriana sa study ni Julian. Nakatingin sa safe box sa kanto. Bukas ito. Nagpapakita ng mapapel. At ang flash drive na naging simula ng lahat. Tumigil ang mata ni Adriana sa mga dokumento na ngayon ay may pangalan niyang nakalagay bilang co-owner ng imperyo ni Julian. Nakuha niya na ito. Pero anong kapalit? Pumasok si Julian sa kwarto. Ang presensya niya ay matindi gaya ng dati. Ito ng buhay mo ngayon, Adriana, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Nakamit mo na, pero tandaan mo, may kapalit ang lahat. Ilang buwan ang lumipas. Nag-iisa si Adriana sa estate. Ang bigat ng kanyang madesisyon ay bumagsak sa kanya. Tinupad ni Julian ang kanyang pangako. Binigyan siya ng kayamanan at kapangyarihan na matagal niyang pinapangarap. Pero mas pampanganib at nakaka-isolate ang mundo ni Julian kaysa sa inaasahan niya. Bumaz ang telepono ni Adriana at tiningnan ang screen. May mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nasisiyan ba sa bagong buhay mo? Huwag masyadong maging kampante. Hindi na nanatiling nakatago ang mga lihim. Bumagsak ang puso ni Adriana nang mapagtanto niyang kahit wala si Julian at nasa business trip siya, ang mga multo ng kanyang nakaraan at ang halaga ng kanyang ambisyon ay patuloy na manguusig sa kanya. Tumingin si Adriana sa bintana ng Grand Estate. Ang mensahe ay patuloy na nagfa-flash sa kanyang screen. Ang mundong ipinaglaban niyang pasukin ay kanya na ngayon. Pero ang tanong ay nanatili. Hanggang kailan niya kayang hawakan ito bago lahat ay mag-collapse. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga po pala kay Zenaida Porter. Ang sabi niya, "Wow, gusto ko ito. Thanks Ate Jane, nakaka-inspire at nakakaaliw na kwentong ito. Kaya gusto ko ang mga ina-upload nyo sa channel na ito. Listening from Australia." Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa aming mga kwentong pag-ibig. God bless po, Ma'am Zenaida. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.